Lauren POV, "Baby, let's have dinner first bago tayo umuwi." Yayain na niya itong magpakasal sa kanya. Ayaw na niyang patag-alin pa habang maliit pa ang tiyan nito. Kailangan na nilang ikasal para sa kanya na talaga ito, wala nang aagaw pa dito, baka makapatay lang siya pag nangyari yun. Dinaan na niya ito sa seafoods house na pinuntahan nila nakaraan. Ngayon tiniyak niyang wala nang mang-aaway dito, nakakulong na ang tatlo na dapat lang sa kalagyan nila ngayon. Agad niyang pinark ang sasakyan, at inalalayan itong lumabas ng sasakyan ng pagbuksan niya. Pinaghandaan na niya ito nakaraang araw pa, nakausap na rin niya ang mga kaibigan niya rito sa gagawin niya. Kinakabahan man pero sigurado na talaga siya ngayon na ito nang gusto niyang makasama habang buhay. "Samuel, bakit parang wala yatang tao?" Pagtatakang tanong nito. "Yes baby, exclusive ang restaurant na ito ngayon, dahil may magaganap dito ngayon na mangyayari." "Ganun ba, bakit andito tayo?" "Well, invited tayo, kaya andito tayo." Tara na sa loob, andoon na ang ibang bisita, ayan ito sa kanya. Pagpasok pa lang nila marami nang nagkalat na petals ng bulaklak sa sahig. Napalibutan din ito ng iba't ibang kulay ng bulaklak. Magandang maganda ang pagkaayos nito. Inakay siya nito patungo sa korteng puso na napapalibutan ng bulaklak. Pagdating nila agad itong lumuhod, at iniharap ang singsing sa kanya. It's a gold diamond ring na pinalibutan ng diamond sa paligid. Napasinghap pa ito sa ginawa niya. "Baby, I know ang bilis lang natin nagkakilala, pero deep inside my heart belongs to you, beats for you and only just for you. Will you marry me, and be with me for the rest of our life?" Tanong nito sa kanya na kinakabahan. "Oh, my gosh Samuel, I can't believe," natatawa niyang sabi, habang panay ang tulo ng luha niya. "Yes, Samuel, I will marry you." Kaagad itong tumayo, niyakap siya, at sinlil ng mapusok na mga halik. Masayang masaya talaga ito, pati siya naluluha na rin sa nangyari. Iyak din ng iyak ito habang yakap siya. Narinig na lang nila ang palakpakan ng mga tao sa paligid, at kino-congratulate silang dalawa. Napaluha siya ng todo nang makita ang yaya niya andito pala ito, hindi siya makapaniwala na andito ito ngayon. "Yaya," kaagad niyang niyakap ito nang makalapit sa kanya. "Congratulations anak, masaya akong makita na masaya ka." Naluluha din itong saad sa kanya. "Salamat yaya," niyakap niya ito ng mahigpit. Ngayon lang nakita ito simula nang umalis siya sa mansion. "Ang asawa mo ang pinapunta sa bahay ang isang kaibigan at sinabi ang lahat. Dapat lang talaga sa kanila yon." Naguguluhan pa siya sa mga sinabi nito sa kanya, kaya binaliwala niya muna. Ayaw din niyang tanungin ang tungkol sa mommy niya at si Karen. "Baby, let's go. Kumain na tayo muna." Akay na nito sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala, malapit na siyang ikasal kay Samuel. Ang pinagdadasal niya lagi ay matutupad na rin sa wakas. Wala nga lang si Lexi dahil bumalik ito ng Amerika, para puntahan ang mga magulang. "Baby, ibigay nito ang telepono sa kanya, hindi niya alam kung sino ang kausap nito. "Hello, Lauren, congratulations, I'm so happy for both of you and kuya." Agad nitong sigaw sa kanya pagkarinig ng boses niya. "Thank you Lex, kung hindi dahil sa iyo, hindi kami magkikita ng kuya mo." Emosyonal na niyang sagot dito. "No, I'm just only the way na pagtagpuin kayo, kaya be happy lagi pag pinaiyak ka, sumbong mo sakin ha, pero I know hindi niya gagawin yan, ikaw kaya ang obsession niyan at mahal na mahal ka niyan." "Yes, I know at mahal na mahal ko din ang kuya mo." Hindi na siya nahihiya umamin ng damdamin niya dito. "Anyway, my parents are both happy sa inyo ni kuya, kausapin ka daw ni mommy." "Hello iha, masaya ako sa inyo ng anak ko, sayang at hindi kami nakadalaw ng daddy niyo sa araw na ito, pero siguraduhin namin na sa kasal niyo, andyan kami, alagaan mo mabuti ang mga apo namin." Naiiyak naman siya sa narinig ng ina ni Samyo, tanggap siya nito kaya masayang masaya talaga siya. "Opo, aalagaan ko po sila. Pati si Samuel, maraming salamat po." "See you soon iha." Pakisabi kay Samuel na mimiss ko na siya, "Mag-ingat kayo palagi pati ang mga apo namin." Hindi na natigil ang iyak niya, hanggang matapos ang usapan nila ng ina nito. Kaagad din siyang dinaluhan nito nang makitang puno na ng luha ang buo niyang mukha. Ito pa mismo ang nagpunas ng mga luha. Nakangiti ito sa kanya ng malapad. What she's going to ask for? Wala na, binigay na sa kanya ang lahat. She's so thankful. Alam niya masaya din ang mga magulang niya ngayon kung nakikita siya.
I love you Samuel. I love you more baby sabay halik sa kanya. Pagkatapos ng mga nangyari sa araw na yun, pakiramdam niya nakalutang pa rin siya sa ulap. Sa kanya na talaga ang asawa niya, wala nang aangkin pa dito siya lang. Inaabangan niyang lumabas ito ng banyo at kausapin tungkol sa madrasta nito, at sa stepsister nitong mga walang hiya. Nang lumabas ito kaagad niyang tinawag, "Baby come here I have something to tell you," agad ding lumapit ito sa kanya. "Ang bango mo baby," biro pa niya dito. Hinamplas siya nito sa balikat na nangingiti, hinuli niya ang kamay nito at pinagsalikop sa kanya, at hinalikan ang taas ng palad nito. Pinamulahan naman ito lalo itong gumaganda sa paningin niya pag namumula. "What is it baby?" Tanong nito na nakataas ang kilay sa kanya. "Baby about your mom and Karen." Nangunot ang noo nito sa binanggit niya. "Listen to me okay," napatango naman ito. "I have investigated your stepmother and your stepsister, and I found out that they manipulate all the papers para pirmahan mo, pati ang perang dapat sayo mapunta. And I know also na benenta ka ng stepmother mo sa isang matandang lalaki, which hindi ako papayag na mapunta ka lang sa kanya, baka makapanakit ako pag nangyari yan baby, akin ka lang. My friends help me to buy some stocks in your company. Para makapenetrate kami sa loob nito, at malaman ang pasikot-sikot. And to think na ang kumpanya niyo is on sinkang already. Lubog na ito sa utang, sa ginawa ng stepmother mo, dahil sa talo sa pagkakasino, and we found out that your father was been poisoned by your stepmother, with the help of her daughter para makuha ang kayamanan mo. Pati na ang abogado niyo kinasabwat nila, para lang mapapirma ka. But now baby your company is already at your name na sa iyo na ulit. I bought it for you dahil alam kong importante ito sa iyo, anytime now you can sit and manage ito tutulungan kita. Understand baby, hilang nasa luha ang mukha nito nang tingnan niya ito. Thank you Samuel. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sobra-sobra na ang nagawa mo para sakin. Pwede ko ba silang bisitahin gusto ko lang silang makita, samahan mo ako sa kulungan kung saan sila nakakulong ngumunguya saad sa kanya. Yes I will go with you baka ano pa magawa nila sa'yo doon, hindi ako papayag. Salamat Samuel iyak pa rin niyang iyak dito at niyakap ito. My crying baby, I will do everything only for you, no one's will gonna hurt you. Kasi ako ang makakalaban nila. Hindi ako papayag na masaktan ka, kayo ng mga anak natin. I love you very much baby sabay halik niya dito sa noo nito. Mahal na mahal din kita Samuel, kung wala ka baka wala na rin ako dito ngayon. Don't say that baby, hahanapin pa rin kita kahit gaano pa katagal yun. Always remember this that you're my beautiful obsession. The best gift God gave me. You and our soon to be children. I love you so much Lauren. Her happiness is too much. Samuel proposed to her last night hindi siya makapaniwala, ikakasal na siya masayang masaya talaga siya, habang nakatingin sa daliri niyang may nakasuot na singsing. She's Samuel Flancy now and in 2 months they're getting married, excited na siyang maging asawa nito. She knows mas lalo silang mahalin at alagaan nito, ngayon pa nga lang sobra na ang pagmamahal at pag-aalaga nito sa kanya, at sa mga magiging anak nila. Wala na siyang iisipin pa na pwedeng manakit pa sa kanya, nakakulong na ang mga ito, nakaganti na rin siya sa mga ito, kawawa lang ang daddy niya kasi namatay itong walang alam sa nangyari, at minahal din nito ang stepmother niya at pati anak nito, itinuring na parang anak na rin ito mas sobra pa nga ang pag-alala nito kay Karen noon kesa sa kanya, pero naintindihan niya mahal niya ang daddy niya, kaya lahat sinusunod niya. Mas pinaniniwalaan pa nito ang madraste niya kesa sa kanya minsan, but she always understand, mahal pa rin niya ito, at hinding-hindi nawala o nagalit man lang siya dito. She just with na sana magbago na sila ng tuluyan sa pagkakulong ng mga ito. Naawa man siya sa mga ito, pero wala siyang magagawa, dapat lang na magbayad sila sa lahat ng kasalanan nilang nagawa sa akin at sa daddy ko. Masyado silang nasilaw sa pera ni daddy, na lahat binigay din ang gusto nila, pero di pa rin sila nakontento. Nilason pa nila ang daddy ko. Di naman niya maiwasan ang tumulo ang luha niya pag naalala naman niya ang daddy niya, namatay itong hindi man lang sila nakapag-bonding ng maayos. But she is happy now magkasama na sila ni mommy ngayon kung saan man sila, I'm just praying to guide me always mom and dad, kung nakikita niyo ako. Hey baby why are you crying again?
Agad na yakap sa kanya nito nang makita siya sa garden na nakaupo at umiiyak. No baby, I'm just happy, wala na akong iisip pa na pwede manakit sakin at gumawa ng masama. That's why don't think them anymore, everything will be alright now. I'm always here baby at your side no matter what, sabay halik nito sa tuktok ng ulo niya. Thank you Samuel, pasalamat niya dito. Why Samuel again, I thought. You will call me baby now. Nguso nito sa kanya, nagpuppy eyes pa itong humarap sa kanya. Napangiti na siya sa inaste nito, hindi bagay sa'yo ang mag-puppy eyes, baby Samuel, biro niya dito na binuntutan pa niya ng tawa. I really love seeing you happy like this baby, get ready now, pupuntahan na natin ang stepmother mo sa kulungan, just relax when you with them, okay baby, na ikinatango lang niya dito sabay ngiti. Kaagad din siyang nagbihis, para sumama kay Samuel sa pagbisita sa mga ito sa kulungan. Pagkatapos niya nag-aabang na ito sa kanya, at agad siyang hinawakan sa kamay, para alalayan bumaban ng hagdanan. At tinungo ang sasakyan nito, marami pa rin silang mga security na nakabantay sa bahay nila, for her safety hindi pa kasi nahatulan ang mga ito. Pinagbukas siya ng pintuan ng kotse nang marating nila ito, kaagad din siyang kinabitan ng seatbelt para masigurado nitong maayos siya. Umikot na ito sa kabila at kaagad din silang umalis patungong kulungan. Kinakaban man siya na makaharap ang mga ito, pero kakayanin niya, kailangan niyang maging matapang na harapin ang mga ito. Kung kailangan niyang manakit makaganti lang gagawin niya, hindi rin basta madali ang pinagawa sa kanya noon. Samuel is in her side, hindi siya pababayaan nito, gaganti lang siya ngayon lang. Tahimik lang silang dalawa sa loob ng sasakyan. Nagpapakiramdaman alam nito kung ano ang nararamdaman niya ngayon, kaya pinabayaan na lang siya nito. Panay lang ang tingin nito sa kanya. Kinuha na din nito ang isang kamay niya, para hawakan at pagsalikupan ang mga daliri nila. Baby relax, nanlalamig ang mga palad mo. Kinakabahan lang kasi ako ngayon na lang ulit kami magkita ng stepmother ko, kinakabahang saad niya dito. Don't be sila ang kabahan sa'yo. Sila ang may kasalanan sa'yo, kaya huwag kang matakot sa kanila. I'm always here, no one will hurt you. Pampakalma nito sa kanya na hinalikan pa ang taas ng palad niyang hawak nito. Yes, dapat lang na hindi siya kabahan. Sila ang kabahan sa kanya once lang Lauren maging matapang ka ngayon. Pampakalma niya sa sarili. Ngayon lang andyan si Samuel sa tabi mo, anang isip niya. Uminto na ito sa harap ng isang police station, kaagad din siyang nalalaya ng Bernicas ang pintuan sa side niya, dumiretso na sila sa loob ng masalubong nila ang kaibigan nitong si Jason. Dude, bati nito agad nang makita sila, hi Lauren, kamusta? Okay lang Jason, nahihiyang sagot niya dito, hindi pa rin siya sanay sa mga ito. Ayos na dude, ang abogadong kasabwat nila masasampahan na ng kaso, kaya wala na kayong iisipin pang problema, muling sabi nito. Very good dude, salamat. Ani Samuel dito, thank you Jason sa tulong mo. Pasalamat niya dito, no problem Lauren, basta ninong ako sa kambal niyo. Biro nito. Siyempre naman, nakangiti niya ditong sagot. Pasok na kayo doon, at punta muna akong opisina ko, palem na nito sa kanila. Thank you ulit dude, na tinapik pa ni Samuel ang balikat nito nang papaalis na. Just take care your wife and kids dude, bye. Kaway pa nito. Kaagad na silang pumasok sa loob ng presinto, at kinausap ni Samuel ang mga pulis na nakabantay sa madrasta at sa anak nito. Maya-maya lang nakikita na niya ang mga ito, iba na ang itsura ng madrasta niya, nawala na ang paggalang niya dito, simula nang malaman niya ang ginawa nito sa daddy niya. Di muna makitaan ng tapang ang itsura nito, pero ang anak nito walang pinagbago. Oh so the slot is here. Masaya ka na makita kami ni Mommy sa ganitong lugar, matapang nitong saad na naningkit ang mga mata sa galit. It's not my fault Karen, my dad gave everything to the both of you, but what did you both do? Nilason niyo pa ang daddy ko, ang sasama ng mga ugali niyo, kaya dapat lang na dito kayo mapunta, mabulok kayo dito sa ginawa niyo sa amin ng daddy ko, matapang din niyang sagot dito. Lauren anak, patawarin muna kami ng ate mo. Maawa ka sa amin dito, di namin kaya, nagmamakaawa nitong sabi. Na hindi mo mapaniwalaan. Kayo po ba naawa sa akin noon? Simula nang dumating kayo sa buhay namin ni Daddy, tinanggap ko kayo ng buo. Pero anong ginawa niyo, lagi niyo akong sinisiraan sa daddy ko.
Nang mamatay ito, anong ginawa mo sakin mommy? Pinahirapan niyo ako, benente niyo pa para lang sa sarili niyo, ngayon sabihin mo masama ako, naawa ba kayo sakin? Hindi wala kayong awa, lakas loob na niyang sagot dito. Hindi siya iiyak sa harap ng mga ito, ngayon lang humugot siya ng malalim na hininga, at sinampal ng napakalakas si Karen sa pisngi, nagulat pa ito sa ginawa niya. Ikaw itinuring kitang kapatid pero napakawalang hiya mo, hindi ka pa nakontento sa pera ng daddy ko, pati ako ente mo, ang kapal ng mukha mo at sinampal niya ulit ito ng malakas. Bagay lang yan sa'yo masyado kang mahinhin, sana nga doon nakita ente sa mga hayok sa laman, para pinagsawaan ka pa sabay halakhak nito, you're a slut Lauren saad nito na tila nababaliw na umiiyak at tumatawa pa ito. Don't you ever dare to say that again to my wife. Galit na saad ni Samuel dito na nagpipigil lang. Matapang pa rin ito pero mukhang nasaon na ng bait, Lauren anak ako na lang parusahan mo wag na si Karen, hindi niya kakayanin dito, maawa ka samin anak. Umiiyak na nitong saad, pasensya na pero wala ba akong maramdaman na awa sa inyo ngayon dapat lang mabulok kayo. Hindi pwede kami makulong dito, makakalabas din kami tandaan mo Lauren babalikan kita, sasaktan kita pag nakita kita. Susugurin pa siya nito ng hawakan ng dalawang pulis, mabagsik na ang itsura nito kaya napakapit siya kay Samuel. Napatingin din ito sa kanya, kaya inaya na siya nitong lumabas na. Sumang-ayon na rin siya dito ayaw na niyang makita ang mga ito. Tama nang nasample niya ito nakaganti na siya. Inakay na siya nito papalabas ng kulungan nang marinig pa niya ang sinabi nito. Babalikan kita Lauren tandaan mo yan. Sabay halakhak nito. Nang napakalakas. Mukhang nasaon na ng bait sa nangyari dito. Tuloy-tuloy silang lumabas ni Samuel sa presinto, nakahinga na rin siya ng maluwag na sabi na rin niya ang gusto niyang sabihin sa mga ito. Masakit man isipin pero dapat lang mabulok sila sa kulungan, sana lang magbago pa ang mga ito. Handa rin naman niyang patawarin ang mga ito, kung malalaman na nagbago na ang mga ito, pero sa ngayon dapat lang nila pagbayaran ang mga ginawa nilang kasalanan.